Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, isang magsasaka ang nawawala pa rin matapos matangay ng baha sa Davao Oriental dahil sa masamang panahon. Buwis buhay ang pagsagip sa mga residenteng natrap sa maladagat na pagbaha. Ating saksihan. Nagmistulang dagat ang kalsadang ito sa sitio Mailom, Caraga, Davao Oriental. Ni-rescue ng BFP Caraga responders ang isang sanggol na 3 buwang gulang matapos matrap ang mga magulang nito. Nakaranas din ng pagbaha sa barangay Don Leon Balante. Gumamit ang mga responder ng lubid para mailigtas sa mga residenteng natrap. Bumagsak naman ang Lamyawan Bridge dahil pa rin sa rumaragas ang baha. Talagang totally na damage na yung bridge. So, hingi tayo ng tulong doon sa kanila na maaga yung pag-download ng request natin. Pero may pundo na to para makatawid yung mga tao dito sa more than 6,000 na mga tao dito sa bundok. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, mahigit 11,000 pamilya sa Davao Oriental ang naapektuhan ng bagyo. Hopefully mag-subside yung flooding sa Lamyawan River and maka-provide na ng assistance. Isang magsasaka ang naiulat na nawawala matapos maanod ng tubig habang nangunguha raw ng niyog sa barangay Holy Cross sa bayan ng Manay. Yung mga coconuts na sama sa flood, nung nag-collect sila, so na-swipe away siya ng river at hindi na siya nakita. Tinataya nga abot sa 60 million pesos ang pinsala ng pagbaha sa bayan ng Caraga. Plano rin ng lokal na pamahalaan na isailalim ang bayan sa state of calamity. Nakalikas rin ang ilang binahang residente ng Tandag City sa Surigao del Sur. Sa tala ng PDRMO, mahigit 12,000 pamilya mula sa 189 na barangay sa probinsya ang na-displace. At nang humupa ang baha, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga residente. Pero dagdag pangamba sa kanila ngayon ang pinsalang dulot ng pagbaha dahil unti-unti pa lang silang bumabangon mula sa malakas na lindol na tumama kamakailan sa Mindanao. Naging dalawa ngayon ang ating focus. Noon sana ang focus natin is doon lang sa pinsala ng lindol. Ngayon, dito na naman yung baha. Makikita naman natin ngayon mga binabaha ng mga farm areas. Samantala, dahil naman sa shear line, binahari ng ilang bahagi ng Luzon. Stranded ng mahigit 11 oras ang ilang sasakyan sa Dilasag, Aurora matapos tumaas ang tubig sa ilog at umapaw sa kalsada dahil sa pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. 20 sinagip mula sa tumaob na bangka sa El Nido, Palawan. Sa ulat ng Super Radio Palawan, pabalik na ang bangka sa town proper matapos ang island hopping ng mga sakay nito. Pero sinalubong ito ng malakas na hangin at malalaking alon. Kabilang sa nasagip ang 16 na pasahero, isang tour guide, boat master at 2 crew. Maayos na ang kanilang lagay. Ay sa PCG, sa kabilang binabantayang LPA, tuloy ang island hopping activity sa El Nido, maliban lang sa malayo ang paglalayag ng maliliit na sasakyan na pandagat. Bumaba na po ang tsansa maging bagyo ulit ang binabantayang low pressure area na dating bagyong Kabayan. Pero posibleng magdala pa rin ito ng pag-ulan sa bansa. Huling namataan ng LPA kanina hapon sa layong 265 kilometers west-southwest ng Zamboanga City. Kung hindi magdi-dissipate o tuluyang mawawala, posible itong lumabas ng PAR bukas o sa mga susunod na araw. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ang nasabing LPA kasabay ng shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Northern Luzon at Palawan. Sa Metro Manila naman, may tsansa pa rin ng ulan dahil sa amihan. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa umaga sa malaking bahagi ng Visayas, pero pagsapit ng hapon, asahan ng pag-ulan sa summer provinces. Uulanin naman bukas ang Zamboanga Peninsula, ang Barm at Soxargen sa Mindanao. Posible rin ang malalakas na ulan, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha. Nakatagda maglabas sa executive order si Pangulong Bongbong Marcos para muling buhayin ang Task Force El Nino. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kanina. At layunin nitong mabilis na matugunan at mabawasan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Pangunahan ni Teodoro ang task force at magiging co-chair niya si DOST Secretary Renato Solidum. Ayon kay Solidum, base sa latest forecast,
maranasan sa April 2024 ang peak ng El Nino. Tututukan ng task force ang water security, food security, energy security, health security at public safety. Igan, inaasang malalampasan ngayong taon ng 2 milyong airline passenger arrivals na naitala noong December 2022 ayon sa CAAP. Sa ilang terminal naman ng bus, may mga maaga ng bumiyahe 6 na araw bago magpasko. Saksi si Joseph Morong. Martes pa lamang pero bumiyahe na mula sa bus terminal sa Cubao pauwi sa Naga City, Camarines Sur ang magkasintahang sina Jerry at Gemaline. Nag-leave na sila sa trabaho para masulit ang bakasyon kasama ang pamilya. Iwas din talaga sa siksikan sa pag-uwi. Pamilya rin ang mga pasahero mula sa isang bus terminal sa Pasay. Tapos na kasi ng klase ng anak ko kaya pahinga muna. Siguro mga Friday, Saturday, yan, dadagsa na po yung mga pasero po, uwi na ng probinsya. Magdadagdag kayo ng biyahe, sir? Malamang po, magdagdag po kami ng biyahe. Hindi kayo nagtaas ng pamasahe, sir? Hindi po, ganun pa rin, sir. Marami sa ating mga kababayan ang ngayon pa lamang ay umuwi na sa kanilang mga probinsya at bakit naman hindi? Sa December 25, Lunes at 26, Martes ay mga deklaradong holiday kaya long weekend ang inaasahang bakasyon ng ating mga kababayan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kasama ang ilang K9 units sa pag-inspeksyon sa bagahe ng mga dumarating. Inaasahan ang dagsa sa Biyernes, December 22 hanggang Bisperas ng Pasko sa December 24. They can buy in advance. Oo, kasi mas maganda yon para at least naka-reserve na yung seats mo, no? Paalaala ng PTEX sa mga dapat at hindi dapat dalhin. Paputok, bawal, no? Kasi alam mo naman, highly flammable yan. Mga matulis na bagay, alak, hindi naman, ano? Huwag mo lang iinumin sa loob ng pampubliko sa sakit. And then yung masasangsang na amoy. Ang ilang commuter naman sa Metro Manila hirap makasakay ng jeep habang may tigil pasada ang ilang grupo. Wala na masakyan, mag-iisang oras na kami dito. Tapos puno pa lahat ng Egypt. Sa Manila North Harbor, nakalis na kagabi ang mga pasaherong stranded nang ipatupad ang no-sail policy sa pagdaan ng bagyong Kabayan. Pero may biyaheng delayed na ng isang araw dahil naipit sa Visayas ang barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, tiyak magdudulot ng abala ang isang araw na delay sa mga schedule ng biyahe habang papalapit ang Pasko. Payo nila sa mga may ticket na i-check ang schedule kung may pagbabago. Ang assurance naman sa atin ng mga shipping companies, they will do their best na ayusin yung mga schedule at maka-cope up. Ang 44 na airport na mga hawak ng CAAP handa na raw sa dagsa ng mga pasahero kabilang sa pagtitiyak sa kanilang seguridad. Inaasahan ng CAAP na mahihigitan ng 2 million airline passenger arrivals na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Normally ang experience namin mga 7 to 10% ang increase every year pag holiday season like Christmas and New Year, no? So we expect na 2.2 million po itong Disyembre. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Simula na po ng pamamahagi ng 18,000 pisong insentibo sa halos 1 milyong guro at staff ng Department of Education. Ayon sa DepEd, 7 rehiyon na ang nagsimulang mamahagi ng service recognition incentives at target makumpleto ang pamamahagi bago magpasko. Gayman, hindi buong makukuha ang 18,000 pisong SRI dahil may kaltas itong buwis. Cash down na ibibigay ang SRI at para sa mga guro na nasa malalayong lugar, pwede silang sumulat sa DepEd para ipasok na lang sa kanilang ATM account ang insentibo. Pinayagan na ni Pope Francis na bigyan ng blessing ang mga same-sex couple, mag-live-in partner, pati diborsyado. Pero hindi pa rin daw ito may tuturing na kasal. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa isang deklarasyon na pirmado ni Pope Francis, pinayagan ang mga pari na magbigay ng blessing sa mga magkarelasyon na pareho ang kasarian. Pwede ring i-bless ang mga magkarelasyon na nasa irregular na sitwasyon gaya ng mga nagsasama ng hindi kasal at mga diborsyado. Pero may mga kondisyon ito para hindi mapagkamalang kasal ang pagbibigay ng blessing. Hindi raw kasi nagbabago ang doktrina ng simbahang Katolika na ang kasal ay sa pagitan ng babae at lalaki. Pinaliwanag ng isang theologian ang kahulugan ng blessing na tinutukoy ng Santo Papa. May karoon ka na kasalubong na pare o bumibisita ka sa isang shrine o nagpipilgrimage kayo, humihingi ka ng blessing, dapat mas appropriate sa mga ganong lugar at okasyon. Instead of having a blessing during a formal liturgical
right such as a marriage. Kasi baka ma-misunderstood nga ng tao na, yung blessing na binibigay ng pare, parang binibless na niya yung same-sex union. Pero itinuturing pa ring malaking hakbang ang inilabas na dokumento ng Vatican dahil iba ito sa dating posisyon ng simbahan. 2021, the same Vatican Committee declared, we cannot give any blessing to any situation of irregularity. Okay. Ngayon, parang iba na ngayon. Now we can give a blessing to a situation of irregularity. Paraan daw ito ng Santo Papa para buksan ang simbahang Katolika sa lahat at gabayan ang mga miyembro nito. Pero ayon sa dokumento, dapat daw iwasan na magmukha itong seremonya ng kasal at hindi rin dapat itaon sa civil union. Hininga namin ang reaksyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines pero wala pa silang tugon. Para kay Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, sa bagong dokumento mula sa Vatican, nadagdag sa mga kategorya ng blessing ang blessing of mercy o awa. Kapag daw ipinagdasal ng pari ang mga couple na nasa irregular na sitwasyon, hinihiling niya sa Diyos na kawaan ang mga ito at bigyan ng grasyang magbago. Dapat daw maingat ang mga pari sa pagpili ng salita para maipaalam ang tunay na intensyon ng simbahan. May naniniwalang positibong hakbang ang bagong deklarasyon ng leader ng simbahang Katolika. Ito kasing Pope na ito, he sees the complexity at nire-recognize na yung nuances and the complexity and the difficulty of the situation of daily life and of people. This is still sabi nating half step forward kasi language nga lang din it's just language and pastoral approach. It does not affirm the relationship. Ikinutuwa rin ito ng magkarelasyon na sina Angela at Emmanuel. Malaking bagay daw ito sa kanila lalo't kung minsan hindi pa rin sila tanggap ng iba. Masaya kasi at least wala nang discrimination sa katulad namin ni LGBT. Yun ang masasabi ko, basta masaya at least tanggap na rin kami sa simbahan. Okay talaga. Kasi yung respeto, tapos yung pagkasama namin. Para makita din namin sa buong mundo na hindi lahat po na babae at lalaki pwede lang magsama. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nag-uumapaw sa good reviews ang MMFF entry film at GMA Pictures at GMA Public Affairs film na Firefly matapos ang advanced screening nito. Sa media conference ngayong hapon, extra grateful ang cast sa natanggap na maagang pamasko. Present din dyan si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs na sa Valdelion. Para kay Miguel Tan Felix, tunay na may puso ang nagawa nilang pelikula at punong-puno rin ang aral kaya hindi dapat palampasin ngayong Pasko. Maghanda rin dahil ibabalik ng Firefly ang malulungkot, masasaya at emosyong napupuno ng pag-asa na maaaring nalimutan na ng maraming Pinoy. From beauty queen to action star. Arangkada na si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa action-packed series na Black Rider. Sa kanyang pagsabak sa series, ipinasilip na rin ang kanyang simple at no makeup look. Very thankful nga raw si Michelle dahil dati pa niyang pangarap na gumanap sa isang action series. Malaking bagay din kay MMD na makatrabaho muli ang kapuso primetime action hero na si Ruru Madrid. Sabik na rin si Michelle sa 2024 para sa iba pang nakaabang na proyekto. Suporta ng pamilya pati na mga kilalang atleta ang baon ng ilang batang manlalaro sa Batang Pinoy Games sa Rizal Memorial Coliseum. Kilalanin po natin ang ilan sa kanila sa pagsaksi ni Oscar Oida. Sa dalas ng kanyang bullseye, iisipin mong state-of-the-art at marahil pinakabago ang gamit na bow and arrow ng 9 na taong gulang na tubong naga na si Faye Yvonne Colliantes.
Nasa pool niya ang aming atensyon habang nangunguna sa 10 meters girl archery ng Batang Pinoy Games sa Rizal Memorial Coliseum kanina. Pero nang malapitan namin ang kanyang gamit na bow, nagulat kami. Bukod pala sa hiniram lang, luma na raw ito at kulang-kulang pa ang pyesa. Ayon na rin sa kanyang ama na tumatayo ring coach niya. Medyo malayo ang Naga sa Maynila. Tapos talagang kapos din, kaya ginawa ko na lang paraan para lang may magamit yung anak ko. Unang-una yung sa clicker po, ganap na lang po ako ng stainless na ruler. Yun, nagsilbi ng clicker. Pag-amin ni Tatay Noe, naaawa raw siya sa anak tuwing makikita ang mga makabagong gamit ng mga kalaban nito. Ang totoo nga raw niyan, noong una niyang turuang mag-archery ang anak, bow na yari lang sa PVC ang gamit nila. Para may turo ko yung mga, at least yung man lang basic sa archery. Tila nagbunga naman ang lahat ng suporta. Pagkat kanina, nakamit ni Faye ang gold medal para sa 10 meters girl archery. Nang tanungin si Faye sa sikreto niya, kasi sila mama po, tas si papa, si kuya rin po, archery rin, kaya nagaganahan po ako. patuloy naman ang pangunguna sa weightlifting competition ng Batang Pinoy, ang Team Hala-Hala Rizal na kino-coach ang mag-asawang Heidelin Diaz at Julius Naranjo. Kanina, wagi ng gold medal ang kanilang pambato sa 61 kg category na si King Renzo Memoracion. Habang bronze medal naman sa 55 kg category si Adonis Ramos. Para sa akin mahalaga yun na nakikita ng mga bata nandun pa rin ako, na sinusupport sila. Kasi syempre ako nandun ako sa taas pero bumaba ako kasi gusto kong i-influence sila, i-inspire sila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Pati sa Kalawakan, may nakapag-stream ng video. At bida ang isang pusa. 15 segundong video ng kulay orange na pusang si Taters ang unang video na na-stream mula sa deep space. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, patunay ito na posibleng ilang hakbang patungo sa mas komplikado pang mga misyon, gaya ng pagpapadala ng mga tao sa planetang Mars. Ayon pa sa NASA, gumamit sila ng state-of-the-art laser communication system sa isang spaceship na 31 million kilometers ang layo mula sa daigdig. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. 6 na araw na lang, Pasko na. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi!